So good day sa ating lahat. Meron tayo ditong receiver ng Click 160. So yan yung code ng ECU ay K2SN0. And then meron tayong tatlong remote dito na hindi natin alam kung alin ba yung para doon kasi magkakaiba po yung blink niyan. Okay, so nagkarambol-rambol kasi ito eh. So alamin natin kung saan ngayon yung para doon na remote. Okay, so papakita ko sa inyo ngayong araw kung paano ba retrieve ng code. So ito kasi ay wala ng code. Okay, so binili ko to guys, tong receiver na to para for demo. Okay, and then ginagamit din sa training. Gamit yung ating Smart FI2, so made in Japan yan. And gamit yung ating Motoscan, made in Vietnam din yan. You know, Vietnam para to. Then gamit yung tools na pang unlock na remote. Once kasi na-pair na natin to sa receiver, so maglalak na ito. So trabaho naman ng tools na yan para i-unlock, para magamit sa pagde-demo or magagamit pa natin sa ibang motor. Okay. So yun guys, una alamin natin yung mga kailangan na tools para dito at yung siyempre binubutas ito kung saan tayo banda magbubutas. So tingnan natin yung dalawang tools na yun kung paano sila magturo. So yung mga tools na yun ay naka-built in na yung AI dyan. Ibig sabihin nun kapag may AI, so kahit hindi tayo ganun marunong sa troubleshoot or sa paggaganito, mismo yung software nagtuturo sa atin. Okay? So yan yung cable para sa Smart FI, din ang cable naman para sa Motoscan. Okay? So unahin natin ipakita sa inyo yung Motoscan kasi karamihan naman pinapakita ko sa inyo Smart FI. So Motoscan man ipapakita ko sa inyo paano ba siya mag-retrieve at mag-pair ng remote. Okay, so start na tayo sa pag-open or pagsasaksak or kung ano pang ilalagay natin dyan doon sa Motoscan. Okay, so ito na yung Motoscan natin, naka-ready na at yung ating receiver ito na. So ngayon pasok tayo sa kanyang apps. Ayan, yun. Then pasokan natin yung kay programming. Okay, Welcome to your Motorscan tab. Please select a function from the menu. okay, so punta tayo sa Smart K. Okay, then kasi itong motor na to ay pang Honda, so pasok tayo sa Honda. Then hanapin natin dyan yung K2S kung meron siya sa listahan. So first time ko rin itong bubuksan, first time ko rin itong i-operate. Ayun, meron siya K2S kasi K2S na nakalagay dun sa kanyang receiver. So i-click natin to. Alright, so hindi naman mahirap para sa akin to, kahit bago yung tools, kahit anong tools, kasi araw-araw kong ginagawa. Okay, so no need na rin natin ng mga advanced training about dito kasi nagtuturo din tayo about dito sa mga function na to. So ayun, pagpasok ko sa Smart K na function menu, so meron siyang pang program ng ECU, meron siyang pang read K, ECMID, pang delete ng K, pang copy, pang restore, pang renew, at pang read ng ECM. Okay, so meron siyang ganon. So siyempre una natin gagawin dito, kailangan nating ma-read ito kasi hindi natin alam yung code. So papasok tayo sa read. Ayan, may mga clue naman siya. Require. Ayan. Caution. To ensure the safety of the device before reading the ID hash or data from the SCU, possibly because the SCU has been burned out before, you should use a test meter as follows. 1. D point is not shorted to ground GND. 2. D point is not shorted to plus 12 volts power. Okay, so yung kagandaan sa kanya, bago natin sa isalpak, tinuturo niya kung ano yung gagawin natin. Ayan o, baka kasi grounded na yung pin na yan. Okay, so kailangan natin i-tester yan bago natin siya i-read kasi para sure naman na hindi masira yung tools. Napakamahal kayo ng tools natin. Ayan, so ayan yung bubuksan natin, yung gilid na yan. Wala sa nakalagay na sukat, pero ayan yung clue. So malamang ito yung ayan o, ito yung side na yon. So dito tayo na side magbubukas. Ayan o, so tatansyahin natin dito. Wala kasi siyang clue. Wala siyang, may clue lang siya pero wala siyang sukat. Next nga natin, tingnan natin. Require. Use Honda SMK cable PN MTB08LV02 to connect Motorscan tab with SCU. Connect signal wire to position on SCU as instruction image. Ayan, di ba? So may clue ka, hindi ka mahihirapan sa paggawa kasi ayan yung binibigay niyang clue. Sasalpak natin dito, sasaksak daw dito yan. Then yung 2 wire,
ayun o, ihinang natin doon or itutusok. Okay? So ngayon ang gagawin natin dito, bago natin to ikabit dito, butas muna tayo dito. Okay? So tansyahin natin yung butas kagaya nung, para makita natin yung hinahanap natin na pinout na yan. Okay? So pag back, ayan. So ulitin natin. So yan yung hahanapin natin na pin, dalawa na yan. To ensure the safety Okay? of the device before reading the ID hash or data from the SCU. So buksan na natin to guys. Gamit yung, meron akong pang dito pang hinang na lang gagamitin ko para mabutas to. Okay? So butasin ko muna. Yun. So nabuksan ko na yung gilid niya gamit yung panghinang. Yan. Sinunog ko lang na square. Okay. So ayan guys, yung target natin na ayun, yung dalawa na yung malaki na yan. Ayun o, yung dalawang tuldok na yan. So hindi nakalagay sa picture yung dalawang tuldok. Okay. So ngayon siyempre nakalagay doon, tetestingin natin kung shortage ba siya, gamit yung continuity na yan kung may tunog. Okay. So para sure ball, pakita ko na sa inyo guys na testerin natin siya. Okay. So para sa safety din na ng ating tools. Baka kasi ito, binili ko lang kasi ito sa online. So pang demo. Ayan, para may pakita ko sa tutorial paano ba ginagawa. So yun. Okay, so testerin ko muna. Okay, so ito ating tester. So ito yung tinuturo sa, ayan. So yun yung aking tester. So yung tunog na yun, yun yung magiging basihan natin kung shortage ba or grounded yung ating pagsasalpakan para sa safety ng ating tool. So siyempre testing muna natin yan. Okay, so parang chopstick lang ito, ganun muna tayo kasi one hand tayo. Ayan. Okay guys. So wala naman siyang tunog, ibig sabihin hindi shortage yung ating paggagamitan. Okay, so good to guys. So kasi pag shortage yan, tutunog siya pag tinester ko yung dalawa niya. Ngayon proceed tayo dun sa tinuturo niyang guide. So next tayo. So nakalagay dyan yung wire, green and white. Okay. MTBO8LV02 to connect motor scan tab with SCU. Ayan. Connect signal wire to position on SCU as instruction image. So ganito position yan. Okay, ganyan yung nakaposition sa A-base. Baliktad yata. Ayan, ganyan. Tama ba? Ito. Yan, ganyan. So ganyan yung position sa ano niya. So nakalagay dito sa taas, ito sa baba green, dito white. Okay, so hihinangin ko muna guys para mas maganda hinang, para hindi tayo mag-lose kasi hindi pa tayo makagamit ng BDM, sira yung BDM natin. Okay, so yun, hininang ko na siya. Yung green dito, then white doon. Okay, so nakasalpak na rin yung socket, then nakakabit na rin sa ating motoscan. Ngayon, pupunta tayo doon sa next step niya. Ayan. Notes: absolutely do not touch the signal wire to the 12 volts power when the power is connected. Do not touch the wires or circuits of the SCU while reading and writing data. Okay. Information: motor scan tab is reading key ID and ECM ID inside SCU. Please wait. Talentadong mekaniko ang sagot sa problema ng motorsiklo mo. Maraming kaalaman at gumagawa ng mula sa puso. Suportado ng mga kaibigan niyang mga solido at tunay na nasa likod nito. Mula sa pagtuturo sa mekaniko hanggang sa pag-ayos ng mga motorsiklo, tapat at hindi pinagdadamot ang kaalaman na taglay. Nero Mekaniko. May isang kilalang mekaniko na gumagawa ng FI motorsiklo. Nahirapan siya sa pag-troubleshoot, tumawag ng iba niyang mga mekaniko. Hindi rin napaandar ang motor. Tumawag pa ng isang kilalang mekaniko. Ang resulta, hindi pa rin naayos. Kaya halos masira na ang ulo. Ang motorsiklo ng Honda pinalitan halos lahat ng pyesa. Bagong baterya, bagong linya at bagong susian niya. Pinalitan na rin ang mga fuse at socket. Ang resulta, hindi pa rin napagana. Pinalitan ang computer box niya, pati na rin ang throttle body assembly niya. Bumili din ng spark plug gap, spark plug, bagong ignition coil niya. Binuksan na rin ang cylinder head at black, baka ito wireless compression na. Bumili din ng bagong fuel pump at sinubukan niya. Ang resulta, hindi pa rin talaga gumana. Kaya minsan wag tayong magtitiwala sa sariling
makukonsulta. Talentadong mekaniko ang sagot sa problema ng motorsiklo mo. Maraming kaalaman at gumagawa ng mula sa puso. Suportado ng mga kaibigan niyang mga solido, at tunay na nasa likod nito. Mula sa pagtuturo sa mekaniko hanggang sa pag-ayos ng mga motorsiklo, tapat at hindi pinagdadapon ang kaalaman na taglay. Nero Mekaniko. Tamang pagkakataon, kami ay nagkausap at nagkakilala. At sa panahon na yon, bumili siya ng mga diagnostic tools ko at pang program na magagamit niya. Tinuruan ko na ang ideya ko, tunay na pag-aayos ng FI motorsiklo. Nakinig naman sila kahit sobrang marunong na sila. Ang motor na inaayos nila, umabot pala ng halos isang buwan sa aking pag-alala. At eto na ang naging resulta ng paghawakan ko na. Ginamitan ko ng MST, diagnostic tools at ng aking idea. Hindi naman mahirap sa akin na ayusin, kasi lagi kong tinuturo yan na encounter pa. Ito na nga ang naging resulta ng sa Nero na mekaniko na ang gumawa. Kunting diagnostic at pagkukumpuni yan ang aking ginawa. Gumamit ako na fuel pressure gauge, kasi nakita kong mahina na ang pump pressure. Kahit ito ay bago pa, umaandar na nga ang FI motorsiklo. Sa loob 20 minutong hawak ko, basic lang ang sira kung gumamit na ng tamang. Okay guys, yun. So nakalagay dyan K3, K4, no K. Ibig sabihin wala, may nakaabang to na remote, pwede pa siyang pasukan ng dalawa. Yung K1 tsaka yung K2, ayan o, nakalagay o. Alamang, yan, meron siya nakalagay. So yan yung code natin na nabasa. ECM ID ay 0494355085. Yung isa 0494001114. So yan yung code na na-read niya. Tagal pala ito pagka mga 160 series. Ewan ko lang kung baka dito lang sa tools na to. Malalaman natin yan mamaya dun sa Smart FI kung ano magiging reading dun, gaano katagal. So yun yung code natin. So siyempre picture natin yan or i-record natin para pagte-testing natin ito mamaya. Okay? So next natin, ano ba ipapakita niya pa? Ayan. Require. Prepare key ID on the plastic card of lost FOB or read key ID Ayan. from SCU. Prepare new FOB unregistered. Yung diretso na pala sa sakay register. Okay, so mag-register tayo ng remote. Ngayon, ibababa ko ngayon tatlong remote dito. Tingnan ko dito kung saan dito yung gagana dyan. Okay, so tatlo kasi yan eh. Hindi ko alam kung saan yung ilaw dyan. So yan, nakaprepare na. So i-on na natin yan, no? Tulad na nakalagay dyan sa sign, may green. Ayan, naka-green. Naka-green. Tatlo yan guys. Titingnan natin kung saan yung papasok dyan. Magkakaiba kasi blink nyan. Okay, nag-rumble-rumble Answering kasi. question. Do you have a key ID? Okay, so yung may key ID daw. Yung na-retrieve natin. Okay. Yes. Ayan o. Require. Please enter key ID full 9 digits into below text box. Ayan, automatic. Siya na naglagay o. 0494011114. Ayan, siya na naglagay. Automatic. Next. Ayan. Information. Motor scan tab is checking key ID. Require. Turn off all FOBs. Press and hold key icon on FOB. Off daw natin. FOB LED. Green greater than red. Tingnan natin sa tatlo na to kung saan dito yung gagana. Okay. Next. Information. Motor scan tab is registering new FOB. Report. Registration process is fault. Check SCU connection. Check old FOB. Okay, may mali yata sa process ko ah. Wait lang, may ano pa. Okay guys, so dahil mali ang proseso, nakahinang kasi sa kanina. So ngayon tinanggal ko yung hinang. Kasi dapat pag magre-register tayo ng remote, dapat nakatanggal yung hinang na yan. So nakahinang lang yan kapag magre-read tayo ng ECM ID. Ngayon, pasok tayo na dito sa remote. So paano natin malalaman dito saan dito yung para sa kanya na remote? Kasi iba-iba yung ito. Ayan, mabagal ang blink. Ito naman mabilis. Pag inon,
Ayan, ganun siya. Ito naman, pag in-on, mabagal. So, saan ba yung para dito? Ito naman, ayun, mabilis. Ganun siya. So, ito guys, kapag mga ganitong code, ayan, take note nyo ha, kapag K2S and on na code, ayan. So, ang remote dapat nyan, ay ganyan yung blink, oh. Ganyan dapat. Hindi pwede yung mga blink na ganito. Ito naman para sa mga PCX 160 o ADB 160, ganyan yung blink. Yan, mabilis. Okay? So ito para naman sa ito. Ito naman para na sa mga Airblade. Okay? Airblade or click na old, pwede ito. Ayan o. Okay, so ito kasi yung old na, ito yung pang Honda na remote eh. Ayan o. Ayan o. 2 button ito. Ayan, 2 button. Okay. So same sila. Airblade kasi ganito rin. Yan, ganitong klase. Pero ito, yung mabagal na yan, ayan, pwede siya sa Airblade. At ito yung ginagamit sa Airblade or click. Ayan, pwede rin ito. So ang gagamitin nating remote, yan, yung mabilis yung blink. Okay. So ito kasing remote na to, nagamit ko na to sa demo. So nakalock na ito. Okay. So gagawin ko ngayon, i-unlock ko muna siya gamit itong tools na to. Okay, so bubuksan ko muna tong remote, baklasin ko muna yung board. Okay, so hindi kasi ito na-unlock via online, kailangan sa board. Yan, kailangan natin ng ganitong adapter. Okay, so kalasin ko muna. Okay, so pagtatanggal nito, kailangan lang natin ng barya. Ito kahit 5 piso, kahit piso, pwede yan. Papasok lang natin dyan, tapos pipihitin natin tong 5 piso para mabuka. Okay, so hindi ko lang siya mapihit, gawa ng one hand. Pero try ko pa rin ha, kung kaya. Hindi kaya. So kailangan nakadalawang kamay ako, bitawan ko muna. Ayun, so kalas na. Okay. So hindi ko ipakita kasi isang kamay. Wala tayong cameraman eh. So yun, pag nabuksan natin, kakalasin lang natin yung ayan yung pinaka board nya. Tulak lang natin yung switch. Ito. Ayan, para lumabas yan. Ayan. Pag lumabas na yun, ayan. Okay. Balik natin yung posisyon nun. Then tanggalin na itong balot. Then ilalagay ko na yan sa aking adapter. Okay. So salpa ko muna doon. Okay, so i-unlock natin yung remote. Ayan. So naka-on na rin yan. Okay. So pakita ko sa inyo na naka-on yung remote. Ayan. And then ay sorry, napindot ko yung ano. Ayan. Punta tayo sa special function. Then read and renew. Hanapin natin yung read and renew. Yun o. Ito lang. Ayan na. Pipindot ko sa read and renew. Ito nakalagay renew. K12 naman to. Ito, dito tayo. Tapos pwede natin siyang i-renew. Ayan. Okay, so ito pag nakasalpak doon sa board. Okay. So ito naman pag via server. Hanapin natin yung isa dito. Read and renew. Ito to. Tara natin dito. Read. So hindi siya ma-read sa isa. Okay, so hindi rin siya ma-read. So ang kailangan natin dito talaga to, ipapasok natin to sa mismong doon. Dito. Okay, so pag pinasok ko na yan, papakita ko naman sa inyo. Okay, yun. So nakapasok na yung ating remote. Then i-click ko yung K2C renew. Ayan. Okay, then click ko yung renew. Yun. Yan, mapasok na yung file natin. Ben file writing. Mabilis lang naman yan. Ayun. So successful. Na-renew natin, bitawan na natin. So ngayon, itong remote ngayon ay i-prepare na natin dito sa ating receiver. Okay? So tabihan ang sunod kong gagawin. Okay guys, so dahil na-renew na natin to, ayun.
So, nakatanggal na rin yung hinang. Ang gagawin natin dito para makapag-register tayo, pupunta tayo dito sa RedKey /ACMID from ECU. Ayan. Then, next lang natin yan. Ay, hindi. Mali na pasok ko, guys. Program ECU. Yan pala papasokin natin. Then, next lang natin. Then, register kfob. Ayan. Then, lost all keys. Ayan. Ganyan siya. Okay, so next natin. Ayan, tapos magtatanong siya dito. Answer and question, do you have, yun yung na-retrieve natin kanina. So itatype natin dito yung 049401114. So yan yung ACM ID natin or yung key ID natin na na-read. Okay. The next, click natin yung arrow na yon. Sundan natin kung ano yung bibigay niyang message. Yan, may second show. Disconnect with Multiscan tab unit. Please supply 12 volts for Multiscan. Okay. So, lose contact ba tayo? Okay. So guys, kailangan tayong restart yung ating, ayan, then suksak ulit. Ayan, lost contact tayo. Ayan, okay na. Ayan. So ulit tayo ng process program dito, register. Ayan, naglo-lost contact 0490111 4. Mulit-ulit tayo. Ayan. So sundan natin yung off natin to. Ayan, pinatay ko muna yung nagsasalita. Ang ingay kasi kanina eh. O di naka-red na. Next natin. Ayan. So next na reading niya. Ayan, papasok niya yung code na nilagay natin. Parang sa motor din manual tayo nag-i-input. Ganyan din siya. Set, yan o, ini-input niya rin yung code na nilagay natin. Okay, so yun, na-input niya na. Then, kayahin natin na sa picture. Ayun, green. Then, next natin. Ayun, umilaw na yung remote. Ibig sabihin, na-detect na siya ng receiver. Ayun, nag-successfully na siya. So, yun yung tamang process niya. Okay. So, ngayon, para naman sa checking siguro, next natin. Ayan. So, turn on lang natin to. Para malaman natin kung naka-pair na ba yung remote doon sa receiver. Ayun, so nakalagay doon, ayan, naka-pair na sila. Fob is registered and activated with ECU. So good na to, guys. So ganun lang yung pag re-register at pag-retrieve ng code ng mga 160. Medyo matagal lang gawin gamit yung ating Multiscan. Ngayon, papakita ko naman sa inyo na gamit yung ating Smart FI. Okay, so siguro next video abangan nyo kasi mahaba pag dito ko pa nilagay. So yun, guys, namin natutunan kayo ngayon, guys, na idea. And magandang araw sa ating lahat.